Mainit na hapon sa inyong lahat, no? Sabi ni Pastora siya kahapon sa conference, mainit daw because we are on fire. Are you on fire? We're all on fire, di ba? Tayo lahat ay on fire. Bukod sa talagang napakainit. Di ba? Can I hear the radicals say, yeah! Napakaraming radical at onti na lang talaga pala ang mga hindi masyadong radical dito, no? Ako at si Ate Katz, kinoconsider mo pa ba ang iyong sarili na radical? Siyempre, radical pa rin ang Ate Katz, no? Kami dito, no? We are all radicals here. Amen? Jesus is in this place. Do you believe in that? Jesus is here. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, we thank you for your presence. We thank you that you are here, Lord. We just want, Lord God, to worship you and honor you, Lord God. Speak to us today, Lord God. Work in us today, Lord Jesus. We want, Lord God, to hear your voice today. In the name of Jesus, we pray. And everyone will say, Amen. Amen. Hallelujah. Ang kilos o galaw natin ay nakadepende yan sa kung ano yung, parang ang taas ko. Pwede ba akong bumaba? Okay lang? Bababa ako? Pwede? Sige, ako na. Joke lang. Ang kilos ang galaw natin ay nakadepende yon kung sa ano yung nakita or nasasabi mo. Tama? Kaya it's very important that we see or visualize something. Then when we see it, we speak it out. We believe it. And then we show it. Tama? At kasi ito yung paraan ito yung paraan to make realize or to make happen the promises na meron sa atin. Na meron tayo. Kasi nakikita mo siya. And then you speak it and then you show it. Ang titulo natin sa hapong ito ay I see, I say, I show. Nakakaano na, I see, I say, I show. Can you say that with me? I see, I say, I show. Pwede bang mas intense pa? I see, I show. Yan ang titulo natin sa hapong ito, no? Can you open your Bible sa Genesis 15:1-6? Do you have your Bibles with you? Okay, let's read now. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield, and the one who will reward you in great abundance. But Abraham said, O sovereign Lord, what will you give me since I continue to be childless, and my heir is Eleazar of Damascus? Abram added, Since you have not given me a descendant, then look, one born in my house will be my heir. But look, the word of the Lord came to him, This man will not be your heir, but instead a son who comes from your own body will be your heir. The Lord took him outside and said, Gaze into the sky and count the stars. If you are able to count them, then he said to him, So will your descendants be. Abram believed the Lord, and the Lord considered his response of faith as proof of genuine loyalty. This is what happened to Abraham, and he exactly gave us the model on what to do in Genesis 15:1-6. Pinakita sa atin ni Abraham kung ano yung pwede nating maging model, no? Pwede nating gawin. Kung bakit siya narating niya yon. Yung promise sa kanya ng Lord, nakita niya, naniwala siya, at nakamit niya yung lahat ng iyon. We must follow the example of Abraham. Why? Because it was on his heart to fulfill God's agenda. Ikaw, nasa puso mo ba na i-fulfill yung agenda ng Panginoon para sa'yo? Can I hear an amen? Amen! Dapat nasa natin, nasa heart. Hindi lang nasa heart, talagang dapat ginagawa na. Actually, si Abraham, hindi naman siya tinawag or pinili ng Panginoon dahil sa perpekto siya. Sino perpekto dito? Wala, di ba? Hindi siya tinawag ng Panginoon dahil sa perpekto lang siya. Tinawag siya ng Panginoon dahil dun sa pagkakaroon niya ng
yung pag-response niya doon sa sinabi sa kanya. Actually, he believed the Lord. You know, not just the promise, but ang ginawa ni Abraham, he believed the promise giver. Diba? Kasi minsan, ikaw sa sarili mo parang lagi na lang promise, promise, pero hindi mo pinagkakatiwalaan yung nagbigay ng promise para sa'yo. But Abraham showed us that, first point natin ay, bibilisan natin to, no? Talagang hahato tayo. Kanina umaga, mamaya, i-share ko sa inyo. You must see. Number 1 point. You must see. Let's visualize that victory. Let's visualize the victory. Pagkakita mo pa lang, pinakita pa lang sa'yo, i-visualize mo na victorious ka. That's victory already. Actually, God led Abraham to see a vision of promise. Nakakita siya ng vision of promise. So, ang Panginoon, inalaw si Abraham na makita yung promise of multitudes. Di ba? Multitudes daw eh. Multitudes by looking at the stars. Pinakita yung mga stars, pinakita sa kanya yung mga sands sa seashore. At ang ginawa sa kanya ng Lord, pinalabas siya eh. Sabi niya, ni Lord, ganyan nga, kadami. Wow! Uncountable yung pinakita sa kanya ng Panginoon. And si Abraham, naging attitude niya, you must see, di ba? Sabi, you must see. Naging attitude ni Abraham, in-imagine niya, na wow! Ang dami nun! Ang daming tao nun! Totoong mangyayari yung sinabi ng Panginoon yon. Sinabi niya at nakita niya, in-imagine niya, wow, that's a very big vision. That was a big vision. Sa totoo lang, pag meron kang vision, no, para dapat, ang vision natin parang isang malinaw na telebisyon. Diba? Ang TV, pag malinaw ang TV, kitang-kita mo. Walang talagang, wow, talagang, all out ka sa pag-watch mo ng TV, no? Talagang andyan ka, walang hassle. Pero pag yung antena wala, pag ang labo ng TV, ano ba naman to? Ang labo nito, hindi ko makita. Ang hirap, ayoko na. Para sa tao, no? Ikaw, para magsabi ka, ang labo mo, ayoko na sa'yo. Kasi, ganun yung taong walang nakikita. Parang ang labo. Ang labo ng paligid, wala ka nakikita. Hindi mo ma-imagine, walang kalinaw-linaw, pero pag malinaw ang television, malinaw ang vision mo, may nakikita ka, talagang dire-diretso. Meron kang mararating. Ang takbo ng buhay mo ay kakaiba. Si Abraham naman, hindi naman siya parang, wala lang, nagtanong din naman siya ng onte. Diba? Paano po ako? Pinapa-imagine sa kanya, yung napakadami nun, multitudes, descendants na napakarami, pero paano? Paano ako magkakaroon ng ganito karaming multitudes, Lord? Wala naman po akong anak. Pero si Lord, ano sabi doon sa verse 1 ng 15. Sabi, inunahan siya agad ni Lord no? Sabi ni Lord sa kanya, God told him not to be afraid. I am your shield, your very great reward. Hey, sinasabi ng Lord sa ating lahat dito, come on. Hey, Abraham, forget about all that stuff and focus on me. Focus on me. Because I'm your very great reward. When you have the Lord Jesus Christ in your life, you have enough. Do you believe in that? Amen. When you have the Lord Jesus in your life, you have enough. Totoo yun. Alam ko halos lahat sa atin dito, nung nakakilala kay Lord, yung nabuksan yung mga mata nyo, yung nabuksan yung puso nyo, nung naliwanagan ka, nabuksan ang isip at puso mo, even though life is not that easy, ang daming problemang dumarating, you are willing to take the risk. You are still happy. Tama? May ibang joy na nararamdaman ka. Minsan nga ikaw pa yung nagbibigay aliw sa ibang tao. Tama? Kahit problema ka na, punong-puno na ng problema yung ikaw yung iniisip mo, yung sarili mo, pero ikaw nakakapagbigay ka pa ng aliw. Aliw na totoo, yung joy na meron ka sa puso mo. Tama? Because when the Lord is with you, He is enough. When we have the Lord, we have enough. Can you say that with me? When we have Lord, we have enough.
Because once you see a vision, assured ka na you will not perish. Di ba sabi sa Bible yon? Sabi sa Bible, if you don't have a vision, you will perish. But if you have a vision, assured ka na hindi ka maglalaho. You will not perish. Can you give the Lord a clap offering? Kumbaga, kung nakita mo yon, nakita mo yung vision na yun, may nakita ka, nagiging malinaw. Tama? Mapapasabi ka sa sarili mo, wow, malinaw. Can you say that with me? Wow! Malinaw! You change the way you see yourself. Di ba? Nagbabago yung tingin mo sa sarili mo. Nagle-level up ka. It upgrades your life. Tama ba? Yung nakakita ka. Yung nakakilala ka kay Lord. Nabuksan yung bulag mong mata. Yung bulag mong isipan. Yung bulag mong vision. Ano nangyari sa'yo? Nag-level up ka. Di ba? Nag-level up ka. Kung dati, problemado ka lagi pag makikita ka, pagpasok mo dito, no? Problemado ka lagi. Para ka sinukluban ng langit at ng lupa. Pero when you see that vision of yours na binigay sa'yo ng Panginoon, nagkaroon ka ng direksyon. Tama? Nagkaroon ng direksyon yung buhay mo. Naging malinaw sa'yo, may nagkaroon ng purpose at nagkaroon ng meaning ang lahat. Meron bang meaning ang buhay nyo ngayon? Meron, di ba? Nagkaroon ka ng linaw sa isip mo, sa paningin mo, you don't focus on the problems anymore or yung mga barriers na yan. Tama? You focus on good things. You focus on good things. Ang sarap na mag-focus ka sa good things, no? Kasi lalo na pag nakita mo yung snapshot ng future mo, sino nakakita ng snapshot ng future mo? Dapat lahat tayo nakikita natin, wow, magkakaroon ako ng 12 ko, isang network, Cuneta Astrodome. Ako lang yon. Diba? Kahapon, grabe talaga. Pinupush tayo na mag-imagine yung faith natin na we can do that. Yung multitudes na yan, makukuha natin. Tama? Darating ang multitudes na yan. Of course, dahil na-picture mo, nagkaroon ka ng snapshot ng future mo at ikaw, masisilaw ka eh, di ba? Bakit ka masisilaw? Kasi ang linaw, ang liwanag. Di ba sabi sa atin, the future looks bright. Di ba? Kasi it is so bright na halos masilaw ka na kailangan mo nang mag-shade. Di ba? Kasi when you're in the Lord, there's no darkness. Do you believe in that? Sarap. Di ba? When the Lord is with you, there's no darkness. There's always light. There's always light. There's always light. Everything is bright. Everything is clear. Amen ba? Amen. Amen to that. God is looking for somebody who will stand up for Him. Are you that person that will stand up for Him? I am that person. Gusto kong maging ganyan. I will stand up for the Lord. I will fight for Him because He is always fighting for me. Abraham did that. Nakita niya, na-picture niya, na-person niya, because seeing is possessing. Pag nakita mo, kailangan ipopossess mo yan eh. Mapopossess mo talaga yan. Seeing is possessing. Allow God to really open your spiritual eyes to see all that He has prepared for you. Just allow Him. Allow Him to open your spiritual eyes to see the things that He has prepared for you. And that something is really big. You know? Yung naka-prepare para sa'yo is really big. Amen? Amen. Thank you, Thank you sa pag-amen mo niyan. Talagang konbinsido ako, no? Our vision is to really win souls and make disciples. That's our vision, di ba? Meron tayong mga personal vision, but in our church, we have that vision. Our topic for this month is vision for multitudes. Our vision is to win souls and make, ano daw? Disciples. Make and disciple. Nung nakita ni Abraham yung promise na yon,
Of course, ano yung na-exercise sa atin? Na-exercise yung faith na meron tayo. Until such time, until that thing happened to him. Nagkaroon ng katuparan, na-exercise yung faith ni Abraham, inalaw niya ang Panginoon na i-open ang kanyang spiritual eyes, nakita niya yung mga bagay-bagay. Until that time, he took that promise. Amen? Are you excited? Na ikaw naman yung makakakuha ng promise na yon. Ikaw naman yung nag-e-enjoy, diba? Na-enjoy mo lahat ng promises na yon. Because when images are engraved in your mind, pag lahat ng yan, mga images na pinapakita sa iyo ng Lord, yung vision na pinapakita sa iyo ng Lord, ang lips mo, ang bibig mo, ay magdedeklara. Your lips begin to easily confess, I will get that. I am surely will get that. Diba? And that leads me to point number 2. When you see it, then you say it or you speak it out. Can you say that? You speak it out. One more time. You speak it out. Our confession is our expression of belief and victory. When you see a very good vision, diba? You just don't keep it yourself. Pag nakakita ka na maganda, you just don't keep it yourself. You share it. Tama? You tell other people, you say something about it, you share it to everyone, you are so excited. Natutunan ko kay Pastor Rich kahapon, no? He taught us about faith, diba? Yung faith talaga. You speak it. You speak it out. Yung faith na talagang malalim. You must speak it in faith. You must believe it. You speak it out. Pag wala naman nakita mo nga, parang wala ka, hindi mangyayari. But pag palagi mong mangyayari to, I declare this, I believe that it will happen to me, then mangyayari yon. Amen? You must speak it in faith. Abraham believed the Lord, and there's already a commitment of faith. The commitment of faith is there. Pag ang vision mo, sa totoo lang, no? Pag ang vision mo ay hindi clear, totoo yan. There's something wrong with your faith. Totoo, mga anak. Pag ang vision mo hindi clear, magkakaroon ng problema yung faith mo. There's something wrong with your faith. There's something wrong concerning your faith. Kasi pag pinakita ni Lord sa'yo, paniniwalaan mo yan You believe on that. Yung panganay naming anak, no, si Enoch, pag may sinabi ka sa kanya na, bilhin natin, ang ganda. Sinabi mo pa lang na, uy, bibili natin yan. Siya, mag-i-imagine na siya, uy, gusto ko yan, maganda yan, piplay ko yan, piplay kami ni Tori, piplay kami ni ganyan. Sinasabi niya, napansin nyo, hindi niya pa nahawakan yon, pero sinasabi, at kinukwento niya pa, si Daddy, bibili daw ako ng toy. Si Mommy, bibili daw ako ang gandang dress. Diba? Sinabi niya, pinakita lang sa namin, ito anak, bibili namin sa'yo yan. Pag sinuot ko pala yung, Mami, ang ganda-ganda ko, no? Diba? Diba? Nakakatawa. Nagets nyo? Diba? Ang ganda-ganda ko, no? Tapos, bibilan daw ako ni Mommy. Bibilan ako ni Daddy. Sinasabi niya, kinukwento niya, kasi believe siya. Gaya ni Abraham, he believed the Lord. Believe ako Believe ako sa Panginoon ko. Always remember that God supports the vision He gives. Pag binigyan kanya ng, pag binigyan kanya ng vision, susuportahan kanyan. But we don't see it or understand it until we step out and champion God's agenda for your life. Makikita mo lang yun o mauunawaan yun when you step out, when you champion. I'm a champion! Sa idea, sa agenda ng Panginoon, makikita mo at makakita mo yun. Sabi sa verse 6, Abraham believed the Lord and he credited to him as righteousness. Malinaw na sabi dito, he believed God. Meaning, pinaniwalaan niya na gagawin ng Panginoon ang lahat ng iyon. Kaya ikaw,
Pag sinabi ng Panginoon na gagawin niya ito sa'yo, paniwalaan mo. Amen? Kasi alam mo na talagang ang Panginoon ibibigay yan sa'yo. The promises of God begin with faith. Diba? Hindi mo pa nakikita, pero naniniwala ka na hawak mo na natupad na. Diba? Ganun yan eh. Ganun yung faith. Yung promises na re-release daw pag naniwala ka. Sinong naniniwala dito na makukuha mo? Magkakaroon ka ng napakaraming sales. Sinong naniniwala dito na this year, magkakaroon ka ng at least 6 na disciples? Not just disciples na committed, trusted, reliable, hindi pa wewerdi-warde, pero committed talaga and trusted na mga disciples. Katuwa na, sino naka-attend dito ng conference? Pag may sinasabi si Pastor Favor na, "Yay! Talaga, akin yan! Ang sarap, akin, di ba? Ang sarap pong, kukunin na lang ko, akin yan, di ba? Ang sarap ng ganong feeling. Parang ganon yung gusto ng Lord eh. Pag sinabi ko sa'yo, William, pag sinabi ko sa'yo na kayo ni Rain, ikakasal dapat talaga kayo. Ikakasal kayo, di ba ganon? Yes, ikakasal kami! Hindi pwedeng maghihiwalay sila. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganon. Di ba? Hindi magiging madali talaga ang buhay na to. Lalo na sa multitudes na paparating. Di ba? Hindi magiging madali, pero tandaan nyo, I like this. Na ano lang ako, yung nag-ano kay Lord, no? If God is calling you, it is worth doing. Sabihin mo nga sa katabi mo, if God is calling you, it is worth doing. Totoo yan. Even if it's unpredictable, if it's safe or not safe, it is worth doing. Kasi gawain nyo ng Lord eh. Pinapagawa yun sa'yo ng Lord. Kahit anong hirap. Kahit wala ka ng pambili nung parang tinapay na tigdodo sa open sales mo, sige pa rin ang sige. Diba? Sabi kanina sa morning service, nakakatuwa, hataw lang ng hataw. Tapos kumanta kami ng ano kinanta natin? Hataw na, huwag kang mapago. Hataw ang galaw. Oh! Diba? Ang galing! Diba? If God is calling you, it is worth doing. Ibang klase Panginoon natin, di ba? Sa multitudes, meron tayong preparation. Totoo yan. Alam ko, ang bawat isa sa atin, meron ng, ang hirap, di ba? Ang dami nang nangyayari sa atin. Pero, He brings His promise to completion. Pag ikaw, tayo, of course, mangyayari sa lahat sa atin yan. Say it. Di ba, inaagrihan ako ng anak ko. Believe it. Sa mga maniniwala na makukumpleto ang kanilang 12, sumigaw ng amen. Sa gusto ng breakthrough, sumigaw ng amen. Sa 1,000 members na Golden Church na to, na mangyayari, sumigaw ng amen. Woo! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yeah! Maniwala ka! Oh, man! Gusto ko sinasabi ni Pastor Rich, no? Could somebody shout? Somebody. Di ba sarap, no? Sabihin nyo, try nyo, somebody. O, di ba? Try nyo yan minsan pag nagpipreach kayo sa open cell nyo. Could parang, wow, English speaking, astig ate. Mag-open cell ako lagi, English speaking ka. Yung pala, yun lang alam mo na, could somebody? Ganun lang pala. Pero, anyways, there's a beautiful song, and I love this. Nanalo to sa Oscar. Pwede huminga? Nanalo to sa Oscars na original soundtrack. Sino nakapanood ng Prince of Egypt? Wala. Sabi dun sa song, pwedeng kumanta? Sabi sa song, there can be miracle when you believe. Because pero kasunod, nak? Wala na. When hope is frail ata, it's hard. But you know, sabi sa kanta, there can be miracle when you believe.
That's very true. Tayo ibang klase nga no? Pag ikaw naniwala, si Abraham, naniwala siya, kaya nagkaroon ng breakthroughs. Naniwala siya, kaya maraming pagbabago sa buhay niya. Naniwala siya, kaya yung multitudes, na hanggang ngayon, na napakadami, hanggang ngayon dumadami. Grabe, no? Kahit wala na si Abraham, padagdag ng padagdag, yung multitudes talaga. Kasi naniwala siya. Lumabas siya sa tent niya. Ikaw, naniniwala ka ba na ang multitudes mo ay paparating na? Get ready to break out your comfort zone. Don't let the comfort of your present situation hold you back. Kung ano man ang sitwasyon mo sa mga oras na to, just believe God. Embrace God's agenda for you and for the world. Kasi ang naniniwala, ang lahat ng disipulong naniniwala sa Panginoon will do the impossible. Amen! Lahat ng disipulong naniniwala sa Panginoon will do the impossible. Amen! Kahapon lagi sinasabi, impossible, impossible, impossible. Parang natuloy lang ako dito kahapon na, impossible, impossible. Wala talagang imposible sa Panginoon Maniniwala ako sa Panginoon ko na gagawin niyang lahat ang posibleng lahat. Kumbaga, ano ba yung may tawag dun Ayoko na lang. Sige na. Sabi ni Pastor Rich, di ba? May example siya, pero iba namang example lang to. Ano lang. Pag may sakit, di ba? Sakit. Are you okay? Ano sabi niya? Are you okay? Yes, I'm okay. Yes, I'm okay. Are you okay? Yes, I'm okay. Pero kung pasabihin mo na, are you okay? No, I'm not okay. But I am believing that God will heal me. No, I'm not okay. My tummy is aching. But I am believing that now, wala nang tummy aching. Diba? Ganon yung paniniwala You believe. You speak it out. You speak it out. My tummy is aching. Sabi ni Kuya Fer, no, you speak it out. Dito na tayo. Bilis mo ng oras. Bibilisan natin. Pangatlo, sige. Hindi lang yan sinabi ni Abraham, no? Sabi dito sa verse 6, he credited to him as righteousness. It means, namuhay siya ng tama, si Abraham. Yung multitudes niya, andyan yung mga promises sa kanya. Meron siyang correct action, tamang puso, at attitude towards God. Kumbaga, sa standard ng Lord. Lagi niyo narinig yan, no? May standard. Sabi mo sa sarili mo, may standard. Point number 3, you must show. You must share it. Marami tayong isi-share. You must show the good things inside you. Hindi yung puro pangit. Kasi pinalitan na yan ng Lord, di ba? So you must show the good things. Ang hirap niya kung walang pagbabago. Your action will always speak louder than what you see and what you say. Ipakita mo through your action na angat ka sa iba. Kasi when God gives a vision, He is working already. He's gonna work. Totoo yan. He is working. Kahit na minsan ikaw unfaithful, ang Panginoon hindi yan magiging unfaithful. Hindi niya alam niyang word na unfaithful Even if everybody is a liar, God is true. Totoo siya sa mga sinasabi niya. Kahit na ikaw unfaithful ka na. Kahit ang dami mo ng palikuliko. Kahit may bisyo ka na. Siya never siya magiging unfaithful sa'yo. Tandaan mo yan. Kaya mahiya ka naman. Mahiya ka na gumawa ng kung ano-ano. Mahiya ka naman na lagi mo na lang sinasaktan ng puso ng Panginoon. Kasi hindi character ng Lord ng pagiging unfaithful. May standard ng Lord. At dito sa church, ang sarap, no? Kung dati walang nagbibigay sa'yo ng mga standard, ng kung anong tama, ang Bible natin, nililid tayo ng dapat nating mga character at tinuturo yun sa atin. Pasalamat tayo sa mga pastor natin, sa mga natututunan natin na merong mga standard na meron tayong kailangang gawin. Let's be faithful. Si Sarah, yung asawa ni Abraham, di ba?
Di ba? Una natawa siya. Sabi niya, laughable talaga to. Manganganak ba ako? Hindi na ako mga 90 years old, no? Laughable. Woo! Laughing stop. Manganganak daw ako. Wow! 90 years old. Come on. Somebody. Di ba? Parang, hindi ako manganganak. Pero, alam natin ang story ni Sarah. Sarah finally got pregnant. After all her years of waiting, her longings were fulfilled. Sinabi pa ni Sarah, pag narinig tong storya ko, maraming matutuwa, maraming matatawa. Pero grabe talaga yung ginawa ng Lord kay Sarah. Tingnan nyo to. Yes, totoo yan. Maraming matatawa sa inyo. Maraming matatawa sa pinagagawa nyo. Maraming hindi maniniwala sa mga pagbabagong ginagawa nyo sa buhay nyo. Walang maniniwala sa inyo minsan. May mga questions sa inyo. Not everybody is going to be happy. Not everybody is going to support you. There will be times when you will be attacked. Mami-misunderstood ka. Nung mga taong ka dati, ka-close mo ngayon, nahihiwalay. Ano to? Anong nangyari dito? Jesus, Jesus. Vision, vision, vision. Ganun tayo ngayon. Dapat nga lagi umaga, vision, vision, vision. Para hindi natin makalimutan. No? Magiging faithful tayo sa vision na meron tayo. Lahat may mga test. Si Abraham nagkaroon ng test. Alam niyo yung test na yon? Grabing test yon. Grabing pagpapatunay ni Abraham kung gaano niya kamahal ang Panginoon. Imagine, wala siyang anak, tapos yung 90 years old si Sarai, nagkaanak siya, tapos ang sasabihin lang sa'yo, okay, Abraham, kunin mo ang anak mo, pumunta ka sa Mount Moriah. I-sacrifice mo. Pag sinabing sacrifice, ano yon? Susunugin mo. Gagawin mong burnt offering. Parang, ikaw kung ama ka, no? Oh, no. Pero walang pag-aalinlangan. Kinaumagahan, walking sila, anak niya, walking, sige, hanggang makaroon na sa Mount Moriah, tapos sabihin sa'yo ng anak mo, Dad, there's fire and there's wood, but where's the lamb? Ikaw na ama, parang, where's the fire? Where's the lamb? Parang ganun, no? Pero sinabi niya, galing. He speak it out. The Lord will provide. Yeah. Ang sarap nung. Palakpakan nyo naman ang Panginoon. Sabi niya, si Lord ang bahala, magpo-provide siya ng lamb. True enough, nangyari. Diba? Napatunayan ni Abraham kung gaano siya, ng Panginoon kung gaano kamahal ni Abraham siya. Ay, tama. Mahal na mahal ni Abraham ang Panginoon. Remember that God knows the truth. Kahit ano pang pangyayari, may mga batiko sa'yo, He knows the truth. Do not stop. Do not stop. Move forward with courage. Don't be overwhelmed by the size ng mga task nyo na parang, ano ba yan? Puro goals, leader. Ang daming goals, mga dapat gawin. Hindi mag-BBF, wala pang trabaho, ma-overwhelm. Hindi daw pwede. Ang dami mo pong pinapagawa. Tapos kung ikaw yung boses mo, dati, sinishare ko lang to, kasi we must show the good things, yung bago sa atin, di ba? Angat tayo sa iba. Paano masishare natin kung wala tayo nun? Kung walang pagbabago? Hindi tama yon. Marami tayong sharean eh. So, dapat, kung dati, ang boses mo, umiiyak na yung cell mo, yung umiiyak na yung inakausap mo, ang boses mo, high tone pa rin. Baguhin na natin yan. Kung dati, gangster, yung boses mo, na laging pagalit, paano ka makakashare? Kung laging, ano bang mga boses ng gangster? May gangster ba dito? Bakit? Paano nga ang gangster? Okay lang. Paano okay lang yan. Umiiyak lang, iyak. Ano mo ba ate? Ganyan. Ano ko ba? Hindi dapat ganyan. Parang grabe naman yun. Dapat babaguhin na din yun. Binabago ng Lord ang lahat ng yan. Okay? Okay ba? Ipakita mo din sa leader mo na hindi ka konsumisyon. Lagi kang solusyon. Sabi mo nga sa hindi ikaw yan. Konsumisyon ka ba? Dapat ikaw ay laging solusyon, hindi ka konsumisyon sa cell leader mo. Tandaan mo yan, William. Ipakita mo, show it na you are different.
You are making a difference now. Because you are a child of God. You're renewed. You are changed by the Lord. Kasi kung ang lahat ng yan nasa puso mo, lahat ng binibigay ng Lord nasa puso mo, God is in it. Ibig sabihin, you can do it. If God is in it, then certainly, ano sabi ko dyan? You can certainly do it. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo yan? If God is in it, you can certainly do it. Remember, it's not too big for Him. Mga anak, fight to the end. There are many challenges, but let's continue to be different from the crowd. Let's be different from the crowd. Tandaan nyo, if you're doing God's will, napakaraming ipapadala ni Satan na mga minions. Totoo yun. Di ba mga minions maliliit? Ibig sabihin lang yung aliliit yung kailangan, kaya yung tapakan. Minions lang yan eh. If God is doing ikaw, ginagawa mo yung will ng Panginoon, totoo yan. Ang daming obstacle. Yung mga minions, di ba, liliit. Whoops! Whoops! Yabus! Yabus! Kasi ayaw niyang si Satan, ano yan eh. Ano talaga yan eh. Kaya minions siya, apak-apakan mo na lang. Hey, come on! Not me. I'm strong. No! Minions ka lang. Mga minions lang yan. Pag merong yung kasel leader, co-sel mo, no? Co-12 mo, pag medyo meron, atake sa kanya, hey, minion lang yan! Tapakan mo yan! Walang kalaban-laban yan sa'yo. Sorry sa mga favorite ng minions, ha? Sorry naman. Kasi minions, di ba, isa pa yung mata, tapos kung ano, cute sila, pero, sige na, ngayon lang. Sabi mo, minions lang, do not fear, because greater is He that is in you, that He that is in the world. We must have the courage and move forward. Don't get upset when things do not go all your way. Pag ikaw may matindi kang longing sa Panginoon, no, na sa tingin mo imposible, no matter how bad things look, continue to trust Him. You must learn to be faithful even during the trials. You know? Lagi ko ito sinasabi sa mga disipulo ko, sa mga 12 ko. Kung may mga nangyari sa buhay nila, bakit po ang tagal? Bakit ang hirap? Bakit ganun, Ma'am C? Ba't ganun, Ma'am C? You know what? When you don't understand things, just trust Him more. Just trust Him more. When you don't understand things. The multitudes are coming. Do you believe in that? Just like Abraham, he received his promise because he believed God. He loved God and remained faithful. Life is too short, mga anak. Don't play with it. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, don't play with it. Fully give yourself to Him. Totoo. Kung pwede lang namin laging, please, huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Nandito na kayo. Huwag na kayong lumayo. Huwag na kayong tumalikod pa. Huwag na kayong mag-backslide pa. Kasi lagi mo tatandaan, He is always with you. And He has something special for you. For you. For you. For you. He has something special for you. And that love, yung love na meron tayo ngayon, let that love give wonders to other. You know? Yung love mo na yon na meron ka, yung nasa sayo, do wonders to others. We need to share it. Diba? We need to share the love of the Lord. Iparamdam natin. Dahil totoo, ibang klaseng magbigay ng buhay ang pag-ibig. Sinabi ko to nung, kailan ba yun? Nung Thursday? Nung ano ba tawag natin doon? Immersion. Ibang klaseng magbigay buhay ang pag-ibig. Ibang klaseng bumuhay ang pag-ibig. Diba? Ganon, ibang klase. Iparamdam natin. Meron tayong mga mahal sa buhay, binubuhay mo ba siya? O pinapatay? Pinapabayaan mo ba siya? Ibang klase ang magbigay ng pag-ibig. Iba na tayo. Kung dati tayo yung parang patay, no? Walang kabuhay-buhay. Ikaw ngayon ay magpuproduce ng buhay. You're gonna produce life. Life na binago. Life na punong-puno ng faith. Life na nakakakita ng vision.
i-share natin ang lahat ng ito. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay masiglang buhay, masayang buhay, para sa iyo at para sa paligid mo. Abraham was faithful to the end. Jesus was faithful to the end. Siya naman yung pinaka-model nating lahat dito eh. He was faithful till the very end. Can you tell the person beside you, keep on seeing, keep on believing, keep on showing, because God is preparing a great victory for you to enjoy. Ay, sarap. Ang sarap nun. Palakpakan natin ang Lord. Ako sa totoo lang, alam niyo naman yun, no? Meron lang ako may pinagpipray kami ng todo-todo ngayon. Diba? Bukod sa mga multitudes, ganyan. May pinagpipray kami yung anak namin na si Tori. Yung iba dito kasama namin sa pananalangin kay Tori. I am seeing Tori healed. I am believing, and God is enlarging my faith now. God is enlarging my faith. Na one day, magko-close yung heart na yon, yung butas na yon. Yung pag-enlarge ng Lord sa puso ko, I think that's already a miracle. He's enlarging my faith. Parang, uy, ano ba yun ate? Kanina, tawa-tawa. Nanay, ano lang ako, pero I am believing that kahit anong pamamaraan ng Lord, kung ano sabihin sa amin, kahit anong mangyari, I will forever show people how grateful I am. How blessed I am. Kung gaano ko kagaligaya, kung gaano ko kapayapa na kasama ang Panginoon. I'm gonna tell people about that. I'm gonna show it. I'm gonna share it. Sabi ko nga, kahit anong mangyayari, Lord, kahit anong pamamaraan mo, babaguhin mo ang story ni Tori. Babaguhin mo ang storya ng aming anak. Do you believe in that? Yes. Ang sarap maniwala sa Panginoon. Ang sarap na meron siyang pinapakita sa'yo and you believe all that, it will come to pass, I know. It will come to pass. It must be seen. It must be said. It must be shown. Ang vision nating lahat ay nanggaling kay Lord. Wala nang iba. How about you guys? Are you ready for the multitudes? Are you ready for that special thing in your heart na magkakaroon ng katuparan? Are you ready na ibubuhos na napakadaming tao? Babaksak na sa'yo. Open cell, wow! Open cell dito, wow! Magsisimula lahat talagang yon sa atin eh. Kanina talaga, sabi ni Ate Je sa morning service, hataw na! Let's make hataw together! Di ba? Ihataw na natin ang lahat para sa Panginoon. Let's make Jesus famous. He is already famous. Let's make Him more famous. Gagawin natin lahat ng yon. Meron tayong vision to win these people for the Lord. Let's do our part. Let's do this together. Yung mga cell leader nyo, asahan mo, tutulungan ka niyan. Ikaw, bumaong ka, magpalakas ka. Kayanin mo lahat. We can do this together. Do you believe in that? Panahon na para ipakilala natin ng todo-todo ang Panginoon. Ipakilala natin kung ano, ipakita natin, iparamdam natin kung anong buhay ang meron tayo ngayon na binago niya. Let's do this together. Are you one with us? Kayong mga sa aming mga leader, sa ating mga pastor, kaisa pa namin kayo. We will do this. We will do this together. Sino na challenge dito? I want to see your hands na nakataas at tumatayo ka sa upuan mo.
at pinapalakpakan mo ang Panginoon. Yes, God, we will enjoy the victory that is for us because you are with us, Lord. The multitudes are coming, and we know, Lord God, that you're gonna use us, Lord God, for your glory, Lord Jesus. We will make you famous. We will share to the people how good ang iyong po mga ginagawa niyo po, Panginoon, sa amin. We will make you famous, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Lord, equip us. Strengthen us. Lord, I pray that we may always see, we may always believe, and be the best that you want us to be, Lord. Lord, we want to do your will. We want to do this vision, Lord. Work in us. We want to please you all the days of our lives. Use our lives each day, Lord, to share your love with others and help them find their way, Lord. Help us. We know that you are with us, Lord. Sa laban na to, Lord God, puso namin palaban. Palaban ito, Lord, for your glory, Lord. Ang lahat ng disipulong naniniwala, sumigaw ng Amen! Amen! Hallelujah! Hallelujah!